Hello! Hello po, Papa Jackson. Magandang umaga kung nasa Pilipinas ka Magandang man. umaga po. Ano po, magandang? Morning po. Nandito po Ah, ako sa Hong Kong. Hong Kong! Isa kang Yes po. OFW. Ano pangalan mo, ma'am? Rain. Ano po? Rain po. R-E-I-N. Rain. Yes. Ang basa dyan ay rain. Tama na, parang ulan. Iba lang spelling. Yeah. Yes po. Alam mo yung kanta ni Donna Cruz na Rain gently falls whenever we say goodnight. Alam mo yan? Opo. Falling like when you're out of sight. Ikaw nga, tuloy mo nga. Hindi. Alam ko lang yung... Rain follows me even in my bed, and rain is the tears that I shed. O game ko na, chorus na. Hindi ko alam, Papa Jackson. Anak ng pusa talaga, anak ng pusa. Nakakaurat naman. Anyways, si Rain ay 36 from Hong Kong. Saan kang part ng Hong Kong? Sa Shatin po. New Territory. New Territory. Okay. Nasa New Territory ka. Yeah po. Yan, matagal ka na dyan, Rain? Opo, Papa Jackson. Almost 7 years. Matagal na. Yan ang unang bansa mo? Yes po. Okay. Tuwing ka na uwi? Kauuwi ko lang last March 28 po. Ito lang. Saan ka sa Pilipinas? I'm from Isabela po. Ilocana ka? Yes, Papa Jackson. Nay, nagdingag ka tatay. When? Nagdingag ka din namin sa ngaldaw kanyak. Ang kanay na agding-dingag ka niya, Nay, Papa Jackson. Amomon nga dati app nga kailangan mo mabali mong i-download may listam amin nga nga ipapaw mo tayo Pilipinas. When? Padala story. Nay, dadating ko na kamumo. Nay! Padala story. Kaya nasa uwan, na-download mo. Haamay. Nay, apay nga ang ibabain mo dati ni apay kasta kayo kanyak. Sorry. Didak pa nga suportaran Sorry. si ka. Ang ibabain ni. Ay. Aman. Apay kasta kayo ni. Kuna, when Papa Jackson, support ka. Tapos no, baga nga, download di mo i-download mga nanay! Kasta mo, puro mo. Papa Jackson, matik gamin ang muno kasat no aji no ka nga gamitin. Just Puro like, sausaw mo, di ay na, apo! Apay, kasta kayo kasta ni. Imbis nga, supportaran na tao, orag-complot kayo dita ka di. Apay, kasta nga iti ko ha. Ti, aramidin yung mo, ti kakanya, ti, manong yung, Sorry na, Papa Hindi ko Jackson. na naiintindihan ang sarili ko. Sabi ko, i-download mo yung padala story. Sabi niya, hindi daw niya alam gamitin. Paano malalaman kung paano gamitin? Hindi mo din-download. Kahit naikwento ko sa iyo yun, pag hindi mo din-download, di wala. Wala na, ano naman yun, Rin. Tawag nito, libre yun first month, tapos second month, 99 pesos per month. Opo. Pero importante yan kasi malalaman mo na lahat ng pinapadalan mo. Breakdown. Opo. Ikaw ba, natatrack mo pa yung pinaghihirapan mo to the last cent? Hindi na. Exactly. Gets? Opo. Mag-promise ka na download mamaya. Yes po, Papa Jackson. Promise po. Ako po, repeat after me. Ako po, Si Rain, sumusumpa sumusumpa at nangangako at nangangako na pagkatapos ng tawag na ito, na pagkatapos ng tawag na ito, ida-download ko na-download ko yung app yung app na padala story. na padala story. Sumpaman, Yung paman, Superman,
Papa Jackson. Superman. Suman, Suman. Gulaman, Gulaman. Aliman, Aliman. Pexman, Texman. Seaman, Sorry? Seaman, Siman. Batman, Batman. ayan, Superman. Superman. Okay na yan. Ang dami na yan ha. Pag hindi, nako talaga, pag hindi yung para din na, download mo na ha. Opo. Para sa inyo yan. Kailangan nyo yan. Hindi yan para sa amin. Okay po. Ay nako. Mamaya ha. Promise mo sa akin ha. Opo, Papa Jackson. Sige. Bye-bye Rain. Salamat po. Wala. Ay, sorry. May pag-uusapan pa pala tayo. I-download nyo na po. Anyways, Rain, may asawa ka na? Yes po. Ilan na ang anak? Dalawang lalaki po. Ilan taon yung panganay? 20. 20. Ha? Ang bata mo nag-asawa? Yes po. 15 ka pala nagbuntis, 16 ka ng anak? Yes po. Okay, magta-20. Yung pangalawa mo, ilang taon na? 12. 12. Oh. Same father? Of course po. Ayan. Kayo pa rin ng tatay? Of course po. Ayan, buti naman. Congratulations. O sige, Thank you po. bakit tayo magkausap? May papa-advise lang ako about my sister, Papa Jackson. Ganito kasi yun. Way back 2023. Hindi to tungkol sa magjowa. Ang hindi po, sa kapatid ko po to. Okay. Sige, kwentuhan mo ako. Tinulungan ko since marami po kasing utang yung kapatid ko, ganon. Tapos, syempre kapatid ko po siya, ayoko po sana siyang nadadown. Yung tingin sa kanya ng mga relatives ko. Okay. Parang maliit po yung ganon. Yung minamaliit siya, ganon. So, nagsabi po ako sa kanya, natutulungan ko po siya na makarating dito sa Hong Kong. Then, yun nga po, lumipad na po siya. Ako po lahat yung gumastos. Ako sumusap sa pamasahin niya, sa pagkain niya. All throughout po, ako po talaga yung gumastos. Then, pagdating na po niya dito, syempre po na homesick siya, ganun, iyak-iyak siya. Pero, sinabihan ko po siya that time na ganun po talaga at first. Kasi naramdaman ko din yan. At ang OFW po. After a week po, holiday namin Sunday, lumabas po siya. Pero after that week po, ang bait po ng amo niya. Lahat po yata binibigay na sa kanya. Kahit nandyan po yung mga amo niya, nakaka-cellphone siya. Kahit hawak-hawak po niya yung baby, lagi siyang naka-on call sa Pinas. Kasi nga po, intindi po siya ng amo niya. Ma'am, napuputol-putol ka po. Yung telepono ba, sinubo mo na ba yan? Ay, hindi. Iluwa mo yan kasi baka mag-enjoy yan, ha? Opo. Yung telepono nakaraan araw, sinubo ko, nag-enjoy yung telepono ha? Wag mo isubo yan, mama. Baka mamaya umungol yan, ha? Iluwa mo yan, hindi na maintindihan. Opo. Sige po. Okay na, mapagap. Okay na, ma'am. Okay na. Pinapatawa lang po kita. Kinakabahan ka. Okay po, tuloy po, ma'am. Ayan po. Nag-holiday po kami ng Sunday dito. Hindi pinagsabihan po namin siya, which is I have one sister po at dito. Okay. Nag-banding-banding po kami para so hindi po siya... tatlo ka na kayo nandyan noon? Opo. Okay. Ayun po, nag-banding kami. Ganon, pinagsabihan ko na ganito kasi magtiyaga ka, magtiis ka kasi ang dami mong utang. Kung uuwi ka sa Pinas, wala na naman, back to zero ka na naman. Yung ganon po, yung talagang kinukonvince namin siya na magstay.
Para Mm. nga po makaraos naman po siya. Mm. And then later on pag-uwi na po namin ng Sunday, hindi ko po alam kung paanong nangyari, which is sinasabi niya na po sa amo niya na, "'Pag 'di niyo pa ako pinauwi tatalon na ako dito sa building sa may bintana." Gano'n siya. Siyempre po natataranta po yung amo niya, baka mamaya gawin niya po. Mm. Yun nga po yung nangyari, Papa Jackson, ang labas tinerminate na po siya. Pinauwi. Opo, pinauwi na po siya, Mm. dun uwi na po siya. Siyempre po ako naman po frustrated that time kasi akin po lahat, eh. Siyempre paano na po yung mga ginastos ko, yung lahat po ba, gano'n. Yung parang nauwi lang din sa wala. Yung tinulungan ko siya pero nauwi lang din po sa wala. Mm. Ngayon po, nakatira po sila sa bahay ko, which is yung yung dalawa po kasi yung bahay namin. Mm. Yung may na bahay kami tapos yung sa kanila parang nahati lang po dati dun sa bahay namin. Tapos sila na po yung nakatira dun. Kumbaga yung sizes lang nun, Papa Jackson, maliit lang, eh. Siguro sabihin mo na isang kitchen, gano'n Okey. siguro basta. Mm. Ngayon po, sa buwisit ko po nga nun kasi nga dahil nga po sa nangyari, sinisingil ko na po siya sa mga utang niya sa akin. Kasi Mm. nga po, ay dahil nga basta, siguro na nadala ako ng emosyon ko gano'n. 'Di nag-usap po kami, pinabarangay ko po siya. Hmm. Nag-usap kami kasi po mas gusto ko po sana sa barangay kasi po do'n, mas, alam niyo po 'yun, yung talagang makakapag-usap po kami ng yung clear ba, yung may kasulatan, yung gano'n po. Yung may panghahawakan po ako. Kaya po through barangay ang ginawa ko. Yun po yung purpose ko lang. So yun po, nag-usap po kami sa barangay. Tapos sabi po siya no'n na after 2 years mababayaran niya na po yun. 'Di nag-okey po ako. Tapos hello, Sir Jackson? Andito lang po ako, ma'am. Okey po. Tapos after 2 years po sabi niya babayaran daw po niya. O 'di nag-okey na po ako no'n. Bago po ako umuwi this year, Papa Jackson, supposed to be dapat bayad na yun lahat. Mhm. Pero kahit piso wala po siyang naibigay sa akin. Kaya nung umuwi po ako, sabi ko sa kanya, sabi ko, "Ano ng balak mo doon sa babayaran mo?" Kasi yung babayaran niya na pinag-usapan namin sa barangay, Papa Jackson, is yung lahat ng ginastos ko, pa-Hong Kong niya, tapos yung bayad ng lupa dun na nandun na sila ngayon. Yung tabi po ng bahay namin. Mm. Yun, tapos sabi niya sa akin, next year na naman daw. So ngayon, Papa Jackson, nag-iisip ako paano po ba yung gagawin ko sa kapatid ko? Ano po ba ang dapat kong gawin? Mm. Na hindi ko na po kasi alam yung kasi parang next year parang hindi niya po parang hindi niya ginagawang big deal, yung parang wala lang, yung kasi hindi ko naman sa isip niya siguro andiyan pa po kasi si mama ko, which is yung mama ko siyempre 'pag ganyan po makikialam siya, lagi siyang nakikialam na siyempre bunso po namin yun, sasabihin niya na, "Hayaan mo na." Yung gano'n po siya, Papa Jackson, "Kasi kayo naman may trabaho naman kayo, eh, siya wala naman." Yung parang unfair lang po sa part namin kasi hindi ko naman po ginusto na gano'n po siya. In fact nga po kinonvince pa nga po namin siya na pumunta rito pero siya naman po, bahala na lang po niya yun. Parang tinake for granted naman po niya yun. So sabi ko nga po kung ano po yung kinalalagyan ko ngayon, ginusto ko po 'to. Pero yung sa kanya hindi ko po kasi siya nakikitaan po ng yung ng urge para umasenso, yung gano'n po. Ngayon nag-iisip ako, Papa Jackson, kung anong gagawin ko kung siyempre 'pag dumating na naman yung next year, baka sabihin na naman niya, next year na naman, yung gano'n.
Isa pa po, yung mga bata po, siyempre may mga pamangkin po ako na anak niya 2. Siyempre napamahal na din po sa akin yung mga yon. Ito parang ang hirap mag-decide po ba, Papa Jackson, kung anong dapat kong gawin. Well, may biyanan naman siya pero ayaw naman nilang tumira doon kasi hindi Ano rin. ba ang what exactly are you trying to accomplish? Ano ang gusto mo? Kung halimbawang genie ako ngayong gabi, 'di ba? Halimbawa genie ako, kaya ako mag-grant ng wish. Ano talaga ang gusto mo mangyari? Na sana po mapalis na sila doon. Yun lang. So, kahit di mo na magbayad. Hindi po. Kung magbabayad, ang usapan naman po namin, Papa Jackson, pag nagbayad naman po sana siya, hindi naman po siya aalis doon. Kaso nga lang po, wala nga po siyang naibabayad. So, Kahit sa madaling sabi, kung magbabayad, pwede sila doon. Pag di nagbayad, umalis. Tama? Yes po. Okay. Ready? Okay po. Okay. You cannot have this both ways, no? Hindi po pwedeng parehong gusto mo pero magkasalungat, no? Hindi po pwedeng gusto mo silang palayasin doon, wala silang bagukunan. At the same time, gusto mo sabihin mahal mo yung mga pamangkin mo. Magkasalungat yun eh. Diba? Hindi po pwede yun. Mahal ko yung mga pamangkin ko pero pinalalayas mo. Naintindihan kita, no? Alam mo, pag-usapan natin ito sa mas malalim na perspektibo. Ready ka, ma'am? Okay po. Okay. Hindi lahat ay built para makapag-abroad. Okay? Hindi lahat. Kung ikaw matibay ang puso mo, hindi lahat tayo kaya nasa abroad. Yan ang katotohanan ng buhay. Siguro yung kapatid mo isa sa mga yon. Not everyone, matatapang po mga nag-abroad. Hindi lahat ng tao sing tapang ninyo. Ako hindi ko kaya mag-abroad. Kaya bilib ako sa OFWs. Kaya ko sa abroad magbakasyon. Kaya naintindihan ko yung kapatid mo eh. Not everyone is built to live overseas at mga muhan. Magkakaiba po tayo. And siguro yung kapatid mo, she found out, di ba, a little bit too late nung naandun na siya. Kasi ikaw naman nagsabi ko, nag-volunteer na tulungan siya. Tama, mali? Apo. So sa kanya, siguro opportunity yon, di ba? Pero hindi niya kinaya eh. Nagigets kita, nakakapikon. Kasi syempre parang sa iyo, pag dapat hindi na gaanong maarte kasi may obligasyon na eh. Tama, mali? Parang ganun, di ba? Opo. Papa Jackson, clarify ko lang po. Ako po yung nag-volunteer na gagastos sa kanya, pero siya yung nag-insist sa akin para pumunta rito. Okay, magkasalungat yung dalawang yun. Alin ba sa dalawa yung totoo doon? Same po. Totoo po yung I mean, siya po kasi yung nagsabi sa akin na, ate, tulungan mo ako na makapunta dyan. Siya po kasi yan. O di sabi ko naman po, since wala naman po ibang tutulong sa kanya, di ako nga po talaga yung tumulong sa kanya. Sige. So she found out she was not cut for an overseas Filipino worker life. Hindi niya kaya. And during that time, the best course of action for her was to go home. Wag tayong magkunyari na para bang hindi niya alam ang repercussion, no? Na para bang hindi niya alam kung ano ang impact ng gagawin niyang pag-uwi. I'm sure alam niya yan. Pero hindi kinaya ng lungkot niya. Kailangan maintindihan natin yung part na yun eh. Kasi sa'yo, madali kasi kinaya mo eh. Tama? Opo. Madaling sabihin niya, kaya mo yan. Tiisin mo lang ng konti, masasanay ka din. That's easy to say. But for her, hindi siya ganun. Hindi ganun dating sa kanya. Alam ko nakakainis kasi nandiyan naman kayo ng ate mo. Tama? Opo. Kumbaga 3 sana kayo dyan. Magkikita-kita kayo sa Tamar Park kada day off, no? Okay, sa Central. Tama ba? Doon ba ang kitaan nyo sa Central? Ang dami nyo dyan! Di ba? Naintindihan ko yun eh. Pero sa kanya, it wasn't the same. Hindi ganun yung sa kanya eh. Hindi niya kaya. Alam niyang siguro sa sa pananaw ng kapatid mo, alam niyang
she knew she will get in trouble with you. Alam niya yun. Siguro naisip na lang niya na, ate ko naman si Rain eh. Papatawaran naman siguro ako nito. Hindi ko talaga kaya dito. Hindi ko kaya ang OFW life. Look, ganito ano. Let's ask, okay, Rain, ha? Okay. Let's ask the proper questions tonight. Number 1. Okay, sabihin mo kung magiging mali ako sa tatanong ko, ha? Okay. Mag-suggest ako ng tamang tanong tonight. Tapos, sagutin mo ako. Sagutin natin parehas pala. Ready? Okay po. Lakasan mo, hindi ka marinig ng buong bayan. Hello, ilawa mo yan. Nakabuha ka. Napuputol-putol. Okay, ganito. Number 1. Karapatan ba magalit ni Rain? Of course. Pera yun eh. Tama? Apo. Oo. Karapatan ba magalit ni Rain? Of course, di ba? Karapatan mo bang palayasin sila sa isang lugar na pagmamay-ari mo? Of course. Di ba? Di ba? Nakakainis ba yung kapatid mo kasi parang hindi niya pinahalagaan yung tulong na binigay mo sa kanya, siya naman ang humingi in the first place? Of course. Nakakainis. Tama? You agree with me? Yes po. Okay. We agreed on 3 things. Tama, mali? Tama po. Okay. On the other hand, makinig ka mabuti ha. Apo. On the other hand, Rain, alam mong wala silang pambayad sa'yo. Alam mo yan. Huwag tayong maglokohan. Pero ginigipit mo sila kasi kaya mo. Alam mo, pwede mo silang palayasin, hayaan mo sila tumira sa kalsada. Kaya ba ng puso mo? Look, hindi mo to kasalanan. Kasi mabuti naman yung puso mo, no? Dahil tinulungan mo siya. But this is your sister. These are your nieces and nephews. At yung sister mo, down siya ngayon. Wala Papa siya. Jackson. Yes. I-add ko na nga. Hindi siya down eh. I mean, nag-ano pa nga siya, may ano pa nga siya eh. May other man nga siya eh. So down ba yun? May asawa ba siya? Wala. Meron. May lalaki siya. Mm-mm. Hindi na may sabi sa'yo may lalaki siya. Ako, kasi nakita ko naman. So nahuli mo. Hindi ko totally nahuli pero pinasa sa akin yung mismo asawa niya yung mga photos nila ganon sa messenger. Well, ganito ano. Sa part na yun, that's for them to solve. No? Kwento yan. Hindi naman niya inihingi ng payo sa atin yan. Ang point ko lang dito, alam mong wala siyang pagkukunan ng pambayad sa'yo. Alam mo yan. Whether naiinis ka sa kanya o hindi, the reality remains, she doesn't have the money that she owes you. Period. Plain and simple. Now, Papa Jackson, pwede ko ba silang palayasin? Pwede naman. Bakit naman hindi? Pwede naman. Palayasin mo. Kaya mo? Kasi kung kaya mo, ba't pa tayo magkausap? Di palayasin mo na lang. Ang hirap kasi mag-decide ako siya. Yung nandun yung hati kasi. Andun yung galit, andun yung inis, pero andun pa rin yung awa. Okay, now, ako naiintindihan ko saan nanggagaling tong pinag-uusapan natin. Okay? Alam mo kung saan nanggagaling to? Nanggagaling to dun sa part that you think meron kang say sa buhay ng kapatid mo kung paano niya papatakbuhin yung kanyang pamumuhay. No? Parang ganun yung dating eh. No? Parang feeling mo dapat may say ka kung paano niya gagawin yung buhay niyang mas maayos. Buhay niya, niya mo siya. She fails, she fails. If she succeeds, she succeeds.
Yun, oo nga po. Ang hirap lang kasi Papa Jackson kasi siyempre every time nakikita mo siya, gano'n siya. Tapos yung mga pamangkin ko, minsan walang pambili ng mga gamit. Well, Ayun. let them be. Naintindihan ko na ganito ano, hindi lang mapagdugtong ng utak ko na naaawa ka sa mga pamangkin mo pero gusto mo silang palayasin. Hindi hindi ko, Si Papa Jackson, hindi ko lang yung, mapagdugtong. Hindi ko mapag ano kasi pipili ka ng isa doon. Naaawa ka sa kanila at you want to be there for them o gusto mong palayasin. Alin doon? sabi ko naman po, Papa Jackson, siyempre nga, di pa po may other man nga siya. Kung palalayasin ko man sila, siya na lang lumayas. Tapos kahit maiwan na yung mga anak. Hindi mo call yon dahil anak niya yon. Huwag kang nagmamagaling ka din sa part na yan. Hindi mo anak niya yon. Hindi, you do not bear the right to decide para sa mga anak niya. Hindi mo anak yung mga yon. Wala kang karapatan mag-decide para sa mga yon. Nagigets ko, your heart is in the right place. Pero hindi mo mga anak yung mga yon. Problema niya yun. Alam mo ganito, para maging may streamline natin yung kwentuhan natin, Rain. Ang tanging negosasyon yun ng kapatid mo ay yung utang niya sa'yo. Period. Plain and simple. Tama mali? Opo. At bilang ate, alam mo walang pambayad sa iyan. O walang pambayad, anong option mo? Palayasin. Pipili ka doon. Tol, pinabarangay mo na rin lang eh. Palayasin mo na. Gusto mo bukas, sunduin ko na sila. Pero hindi mo problema kung may lalaki siya o hindi. Problema nila. That's their marital problem. Kanilang problema yon. Hindi niya inihingin ng payo sa atin yan. Hindi natin para pakialaman yan. Magkano utang niya? Ako na magbabayad. Magkano? Send ko na sa i-cash ko mamaya. Magkano? Papa Jackson. Magkano? 100 plus lang, Papa Jackson. 100 pesos. Okay, sagot. Gawin ko ng 200 pesos. Gawin ko ng 200. Ako nang bahala 200 pesos dyan. Oh. 200 pesos lang pala eh. Kahit gawin ko pang 1,000 yan. Sagot ko na yan, ha? Sige po. Okay, good. 100 lang pala eh. 100 lang ba? 160,000 po yata yun. May 1,000 ba? Bahala na kayo mag-away magkapatid. Akala ko naman 100 pesos lang. Oh. Kung may 1,000, kayo nang bahala. Magtalo-talo na kayo dyan. Damay dyan. Busy kami. Okay kami dito. Wala kami. Kapos din ang buhay namin. Yun lang yung akin natin. Pwede ba ako maging honest sa iyo? Sige po. Okay. Magiging honest ka din sa akin. Apo. Okay. Naniniwala ako na alam mo hindi mo to masisingil. Alam mo yan. Alam mong walang ibabayad sa iyo to. Tanggap mo yan. Huwag tayo maglokohan. Kaya mo lang pinipilit tong bagay na ipinipilit mo kasi Rain, hindi mo nararamdaman na nagpapakumbaba yung kapatid mo sa'yo. Kaya sa ganitong paraan mo sa dinadaan, naniningil ka. Tama? Hindi po. Nagpapakumbaba naman po siya sa akin, Papa Jackson. Kasi every time naman po na. Wala naman eh. Bakit pa ba? Ibig sabihin, alam mo pala na walang pambayad. Yun lang po kasi. So balak mo lang gipitin?
Parang gano'n na nga po. Kasi Teka ka. kasi nga po, Teka lang, Papa Jack, magre-ready ako 'di ng ba, parada sa mga taong may kasamaan ng budi ng konti. Ilalagay kita sa unahan, ha? eh, Papa Jack Mm. po hindi. Kasi 'di ba nag-usap nga kami sa barangay na. So Mm. parang nagbigay naman ako ng, sabi ko po kasi noon 2 years lang. Pero siya po ang nagsabi ulit noon na gawin kong 3 years. Which is pumayag na po ako. Dumating na po yung 3 years, wala na naman po. Next year na naman daw. So ano po yun, parang naglolokohan na lang po kami. Mm. Ay, hindi ko alam sa part na yan, hindi na kita kaya sagutin. Yun lang yung akin, ate. Alam mo kung mababayaran ka niyan o hindi. Alam mo yan, ate. Alam mo yan. Opo. Huwag tayong maglokohan na kunyari gulat na gulat kang hindi niya ako nababayaran. Alam mo walang pambayad sa yan. So kung ang inis mo ay para hindi na lang maalala mo may utang sa yan, paalisin na lang. Tama na? Mm. Paalisin mo na lang. Yun na yun. Kailan? Anong araw? Ako nang bahala. Next year pa nga daw po eh. Antayin ko na naman next year po, Papa Kung Jackson. sakaling mapaalis mo yan sa diyan sa tinitirahan nila, anong gain mo? Wala po. Yun lang, napaalis ko lang. Okay. At least malinaw sa atin. No? Wala kang gain pero gusto mo lang palayasin. Hmm. Mga kaibigan, hindi kita ginagaslight rin ano. Nandun lang ako sa part na sometimes there are family members that we just have to be there for them until they go back finding their own path in life. Meron tayong mga mahal sa buhay na maliligaw ng landas. That sometimes it takes patience from us to understand them and be there for them because that's what family members do. We try to be there for each other and sometimes it has sometimes not sometimes most of the time it becomes unreasonable. Okay. It becomes unreasonable. But that's what we do when we are part of a family dynamics na hindi mo maiiwasan 'yon. Mas mahaba at mas malaki ang our room for tolerance pag family member. Siguro nagalit ka na rin, napikong ka na lang din, no? No po. Nasagad na ako nun, Papa Jackson. Kaya ganun po yung actions na nagawa. Okay? Opo. So, ganun na lang po yun, Papa Jackson. Pag walang pambayad, Papalayasin mo, di ba pala. yun naman gusto mong gawin? Naghahanap ka lang naman dito ng damay para kunyari. Hindi ka anong marami ang konsensya mo dahil pinalayas mo yung kapatid mo eh. Paalisin mo na. Ika kasi yan ang puso, may utang naman talaga sa'yo eh. I don't necessarily agree with you, ha? Hindi ako nag-agree na palalayasin mo siya, pero karapatan mong gawin. Pero yung part, Papa Jackson, na At tigilan mo na rin siya- kakasabi mo na mahal mo yung mga pamangkin mo kasi tamang mahal mo na sila. Wag mo na lang i-word out kasi hypocrite yung dating eh. Hmm. Acceptable ba yung reason ko na papalayasin ko kasi Yes, acceptable yun. Hmm. Katanggap-tanggap yun kasi karapatan mo yun. Okay po. I don't agree, pero karapatan mo yun eh.
Naintindihan mo, ma'am? Opo. I don't agree, pero karapatan mo yan. I just don't agree with you, but I think you are well within your right para gawin yan. Huwag ka na lang gumaslight na para bang, mahal ko yung mga pamangkin ko. Huwag na lang. Tama nang alam mo mahal mo sila. Huwag mo lang sabihin. Kasi hindi nila maintindihan. Tita, mahal mo kami pero pinalayas mo kami. Pero kung naghahanap ka lang ng bakas, Papa Jackson, okay bang palayasin ko? Yes, of course. Property mo yun eh. Baka matuto pa sila na. Opo. I don't agree, pero hindi siya mali. Diba? Kung baka tough love lang ang kailangan ng kapatid mo. Ginawa mo naman yung part mo eh, diba? Yun lang siguro, kung meron man tayong, dito, Rain, kung meron ka mang pwedeng i-consider dito is that, don't take it against her na umuwi siya ng Pilipinas. Kasi baka hindi talaga para sa kanya ang abroad. May mga ganun. Hindi kaya. Opo. Alam mo, pag nasa ibang bansa ako ng more than 15 days, nalulungkot ako. Iba pa rin ng Pilipinas. So, mahirap talaga yung trabaho ninyo. It's not for everyone. It's not for everyone. Not for everyone. So, naintindihan kita. At naintindihan ko rin yung kapatid mo. Okay? Opo. Anong mensahe mo sa kapatid mo kung sakali nakikinig siya? Sana, Lumayas na kayo. matuto na. Ha? Sana magbayad na siya ng utang niya. Joke lang po. Okay na yan, Papa Jackson. Wala akong masabi. Wala ka mensahe? Sa mga pamangkin mo, mahal mo? Lagi. Basta mahal ko sila, Papa Jackson. Kahit palalayasin ko naman sila. At least totoo, no? Good naman yun. No. Okay. Maraming salamat, ma'am. Thank you po, Papa Jackson. Papa Jackson, may tanong lang po ako sa inyo. Ikaw ba yung DJ dati dun sa Love Radio? Ay, opo. Ako po si Nicole Yala. Hindi nga, Papa Jackson. Ako, alam mo, ikaw, chismosa ka talaga, no? Salamat. Ako po, hindi, charot lang, hindi pa ako si Nicole Yala. Ako po talaga si Chris Chuper dati. Yes, ako po yun. Okay po. Wala namang kaklu-klu sa pangalan ko, di ba? Papa Jack, Papa Jackson. Baka ako talaga si Chris Chuper, no? Hindi ko kasi alam. Bata pa ako nun. Ay, binastos ako, guys, oh. Guys, binastos ako, guys. Ay, teka lang muna, bakit tayo magkaanoan? Anong gagawin mo dun sa anong gagawin mo pagkatapos ng usapan natin? Anong pinangako mo sa akin kanina? Ida-download ko na po yung Padala Story. Yung ano? Padala Story. Ayan, Padala Story, okay? Ang kanyang tagline ay ang diary ng pinaghirapan mo. Okay? Apo. Padala Story, ang diary ng pinaghirapan mo. Okay? Apo. Alright, sige. Maraming salamat, ma'am, ha, sa pagtawag, ha. Thank you very much po. Papa Jackson. Bye-bye. Bye-bye.